Ito ang Boracay Island, ang isa sa mga pinakasikat na travel destinations dito sa Pilipinas. Pinupuntahan ito dahil mayroon itong napakaganda at napakapinong puting buhangin. Mayroon din itong napakagandang sunset. Masasarap din ang mga pagkain dito na siguradong inyong babalik-balikan. Para naman sa mga party people ay buhay na buhay ang nightlife dito, kaya siguradong ma-enjoy nyo ito. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang aming adventure sa isa sa mga pinakasikat na isla dito sa Pilipinas, ang Boracay Island. Ang travel namin ito ay karugtong ng aming gala sa may Iloilo City. Kaya't papuntang Katiklan ay sumakay kami sa may Ceres Terminal ng bus. Ang pamasahe rito ay 510 pesos na mayroong 20% discount kung ikaw ay student, senior citizen, or PWD. Hey guys, dito na kami sa may Katiklan Jetty Port. Sakto 6 hours yung biyahe from Iloilo City. Tapos ngayon, tatawid na kami going to Boracay. Hi pre. Ayun guys, pasakay na kami ng ferry papuntang Boracay. Nagbayad kami 150 pesos each para sa environmental and 150 pesos each for terminal fee. Tapos 50 pesos each sa boat fee na. Hanapin natin. Ito, MB Robbie 1. Seat number. Ayun, una namin ginawa dito sa Bora is kumain. Pili namin kumain dito sa may Tres Amigos Mexican Cantina, pero may mga Filipino foods din sila, kaya yan. In order namin is fish sinigang, then order din kami ng crispy pata tsaka chop suey, pero wala pa. So food trip muna kami. Nandito na rin pala yung chop suey na in order namin. Sold din yung nila rito, sulit din yung crispy pata nila rito. Laki, dami serving. Sa aming unang gabi rito sa may Boracay ay hindi namin pinalagpas ang party scene dito sa may Epic Bar. Dito pala kami nagstay dito sa may Boracay. Itong El Moro Resort. Ayan, currently under construction yung ibang rooms nila, at saka papalitan yata yung name nito. From El Moro Resort magiging Azor de Boracay. Ang kuha namin sa room is 2,200 per night. Okay naman kasi good for 5 packs na. So sulit na rin. So by the way, second day namin dito sa may sa may Boracay. Kahapon nag-dinner lang kami, tapos gumala, nag-ikot-ikot, picture sa beach, tapos uminom sa Epic Bar. Then today punta kami na Sunnyside Cafe para mag brunch. Then later punta kami ng New Coast Boracay. Namin, laki ng serving ng mga food nila. In order ko yung chorizo and egg, tapos KT tuna salpicao, tapos adobo go, tapos kay Janer beef taba. Ano yung sa'yo? Bake mac. Yun, tsaka bake mac kay Apple. Yan. Mukhang sulit naman yung food nila rito. Medyo pricey pero big serving naman. So ayun, food trip muna kami.
kami ngayon sa may New Coast, Boracay. After namin kumain dun sa may Sunnyside Cafe. Ayan, so sumakay na lang kami nitong parang tuk-tuk dito sa Boracay. Then ayan, nakuha namin siya ng 700 kay Kuya balikan sa Station 1 to New Coast, Boracay. Tapos din dadaan namin ng Puka para mag picture tsaka sa Bulabog Beach, tapos balik na ng Bimol. So ayun, pakita ko lang sa inyo pag nandun na kami sa may New Coast, Boracay. Ayun, nandito na kami ngayon sa may keyhole dito sa loob ng Boracay, New Coast. Ayun yung keyhole, yung butas kaya siya tinawag na keyhole kasi may butas siya sa gitna ng bato. Ayun guys, after namin sa may keyhole magpicture, dito naman kami sa sign ng Boracay New Coast. Ayan yung sign. And then maganda yung part na to is may beach. Ayun at ang ganda ng beach na part dito. Ayun, ang ganda, ang linis. Parang sarap tuloy maligo. Sayang wala akong dalang panligo. Pero ang ganda ng part na to kung nakikita nyo, diba? Maganda, malinis. Konti yung tao. Very relaxing. Tsaka ngayon hindi maalon. So perfect timing sana para maligo. Pero okay lang kung hindi tayo makaligo. Doon lang ako maliligo mamaya sa may Station 1. Nandito naman kami ngayon sa may Bulabog Beach. After namin doon sa may Boracay New Coast, dito kami dumiretso. Maganda rin pala na itong Bulabog Beach kasi malinis din siya, tsaka ang dami din coconut trees. Tapos yung part na yon may mga konting establishments na rin, hindi lang kasi dami nung sa White Beach, pero marami-rami na rin kahit pa paano. Ayan, may mga coconut bar, may diving center, kasi may mga restaurant at mga bars. So kapag sawa na kayo sa crowd ng White Beach or dun sa ambience ng White Beach, punta kayo dito sa may Bulabog. Ngayon, ang ganda, diba? Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. After namin palang after namin doon sa may Bulabog, dumiretso na kami rito sa may White Beach para maligo. Tapos babalik na kami doon sa resort na pinag-i-stayan namin. Then maghahanap na kami ng pagkakainan ngayong dinner ngayong gabi. Probably Andox kasi nagki-crave kami doon sa liempo and chicken nila. Lakas din ang alon ngayon, bigla lumakas yung alon. Kaya ang hirap maligo. Ito yung Bicol Express. Ito yung one whole chicken. So waiting na lang kami nung liempo tsaka chop suey. So far ngayong araw konti tao rito sa may Andok sa Bimol. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon na punta namin. Na rin pala yung chop suey na in-order namin. Tsaka yung liempo. So dinner muna kami ngayon. If you think I'm running out, I'll never end.
guys, third day namin ngayon dito sa may Bora. Ngayon pupunta kami ng Two Seasons. Tatry namin kumain ng 4 cheese pizza at saka yung oyster sisig nila. Tanghali na kasi kagabi. Uminom pa kami sa Om Bar. Tapos pagbalik namin sa resort na pinag-i-stayan namin, wala pang kuryente. So nagka-kuryente 6 AM na. Kaya nakatulog na kami maayos from 6 AM. Kaya tanghali na rin kami nakalabas. So ngayon magba-brunch na muna kami. Then after try namin pumunta ng Puka Beach. Ayun guys, nasa loob na kami ng Two Seasons. Ito yung itsura ng Two Seasons Resort. Then doon kami pupunta sa resto nila. Ang resto kasi nila yun yung nakaharap sa beach. Gaganda ng mga rooms nila rito. Pero medyo pricey mga rooms nila rito kasi high-end resort to sa may Station 1. Dito na yung 4 cheese pizza namin. Tsaka yung oyster sisig. Diyan na rin yung squid, crispy squid. Then yung isa pang oyster sisig. Ayun guys, naglalakad na kami ngayon papunta sa may Puka Beach. Trinay namin sakyan yung hop on hop off na bus. Ito yung card niya. Pag first time yung sasakay, kailangan yung bumili nitong card nila. 100 pesos is single journey. Meron din naman silang Andy ride for 1 day. 250 pesos. Then Andy ride for 2 days, 350. And last yung Andy ride sila for 3 days, 450 pesos. Pero hindi makakapasok hindi makakadiretso yung mga bus dito sa Puka Beach kasi ginagawa yung daan. So kung gusto niyo ng diretso sa Puka Beach, try niyo yung mga tuk-tuk nila rito. Kaya andito na kami sa may Puka Beach. Ito, kitang-kita rito. Welcome to Puka Beach, Boracay. Nandito na kami mismo sa may beach na dito sa may Puka Beach. Lapit lang naman pala yung lakad from drop-off nung Hoho na bus. Para mga 2 minutes walk lang. So for me, okay na rin i-try nyo yung bus para mas makamura. Kasi malapit lang naman pala yung lalakarin. Ayun guys, nandito kami ngayon sa may Smooth Cafe dito sa Station 1. Nag-shake lang kami, then dito na namin hintay yung sunset. Ayun nga lang, parang walang parang hindi masyado kita yung sunset. Pero ang ganda ng view rito. Overlooking view ng White Beach. Diyan ng dagat. Then sa side na yan, kita nyo rin yung Willis Rock.
ang ganda ng vibe dito, nakaka-relax. Tapos mahangin. Kaya nag-shake nga pala kami. So yun, dito na kami magpapagabi. Kasi last night na namin to sa Bora. Tomorrow morning flight na namin pabalik ng Manila. So enjoy na lang namin yung view ng dagat tsaka ng sunset dito sa Bora. Kasi hindi namin alam kailan kami makakabalik. So better na mag-relax na lang kami at mag-chill ngayon. Huling araw namin dito sa Bora. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in